I choose Jesus. Okay, tingnan natin. I choose Jesus. Okay? Okay, so let's recap. And last Sunday po, ating pinag-aralan about the vision, the conversion of Apostle Paul. He changed the perspective, nabago po ang pananaw ni Apostle Pablo na nakilala na na-encounter niya sa Lord Jesus Christ doon sa road of Damascus. The vision, made us sa school. Number 2, the vision. The vision po yung isa. Number 2, the vision. Strength to change. And number 3, the vision motivated us to soar high. The vision motivated us to soar high. So, it depends sa iyong pananaw or sa iyong pangarap. Kung pangarap mo magdaki mo ay basurera lang, nandiyan ka na lang. Do you think you soar high ka? No. And then, sabi nga, hindi masama ang maging mahirap. Ang magiging masama hanggang sa pagkamatay mo ay mahirap ka pa rin. Diba? So, here's the vision na nilagay ng Lord Jesus Christ sa buhay ni Apostle Paul. Sabi ko last natin doon, Lian Faith Baptist Church, don't stop dreaming. Don't stop dreaming. Let's soar high. Whatever na magagawa natin para sa Panginoon, let's do our best. Gawin natin. So let's don't stop dreaming. Let's dream dreams. Let's dream. Okay. So sumagi ka ay nabukog sa Zechariah. Kung papansin nyo, itong nabukog sa Zechariah ay ang kanyang pinag-usapan dito is the second coming of the Lord Jesus Christ. The second coming of our Lord Jesus Christ. But tingnan natin, check your power source. Let's check our power source. Bakit kaya power source? Last, gana natin ito, recap at review lang natin. Let's check your power source. Bakit ito? Kung titignan mo ang kwento ito, no, mga Israelites, marami silang na-encounter, marami silang hinarap, marami mga tries na mating, labanan dito, labanan doon. But ever since, hindi po sila natalo sa labanan. But sometimes, may mga kwento rin na natalo sila sa labanan. It's because hindi nila chinek yung kanilang power source. Merong kwento dito, no? Para mas maintindihan yung power source na yan. Meron isang babae, no, na si Emily ang pangalan niya. One morning, no, pag-isip niya, kumuha siya ng bread, ng tinapay, nilagay niya sa oven toaster. At paglagay niya sa oven toaster, nilagay sa loob, iwanan niya. Pagbalik niya, pagtingin niya, hindi ba naluto na? Bakit dito mainit? Hindi ba ito? Nalagay ko na dito Nagtagayin siya, na-upset siya. Talagang binodo niya pa, yung maximum. Hindi ba niya ulit? Pagbalik niya ulit, kumuha siya ng gatas lang, pagbalik niya, ganun pa rin. Walang nagbago, di ba na nasuto. Yung maximum na, di ba problema yata ng oven toaster ko Napangalaw niya pala, na kahit ang pihit niya ng maximum sobrang lakas, hindi niya saksak Nagtagalit siya Hindi niya saksak kasi. Kasi, kahit anong meron mo dyan, kung walang power source, ulit sa buhay natin. Let's check our power source. Meron pa bukod kay Emily, sa mga kwento. Si Bob Barnes, isa sa mga writer ng mga parang daily bread style siya, pero mas malaki na. May book ko doon na talagang binili ko para doon. Si Bob Barnes, napansin niya sa Southern California, doon sa amin, napansin niya, pag-check niya doon, halos lahat automatic na Ultimo car wash, di ba meron na? Kompleto na. Ultimo siguro kahit yung sa bahay naman lang, kompleto ang mga maid, kompleto ang mga utusan, kompleto na. Ano ba pansin niya? Halos lahat ito. Talagang lahat ng mga companies, mga services ng companies, talagang may nangangalaga. Nga lang, isa lang,
ang kanya, no? Sabi ito, meron din personal trainers, meron personal shoppers, home decorators, personal animal groomers. Diba sa'yo, may papaganda sa mga ayo. Meron talaga ganun sa akin. No, even though sa mga valet party, yung nagpa-park, meron na din. Pagdating sa hotel, susi, bigay lang, hindi na nagpa-park na. Pero pa si Bob Barnes, however na napakarami ng services, wala siyang nakita na nangangalaga sa spiritual needs. Wala siyang nakita na nangangalaga sa spiritual needs. Kasi di ba, ano sa high-tech natin? Lahat nabibigay ng mundo. Pero di na nabibigay ng mundo yung pangangalaga sa spiritual na pangangailangan. So, how can we check your power source? Bakit minsan, kung papasya yung kwentong to, no? Ito, isa sa mga dahilan, dito sa atin. Minsan, sabi ng Romans chapter 8, we are more than conqueror. Sabi ng Hebrews chapter 12, chapter 13, no one, ano sabi doon, di tayo, He will never leave us or forsake us. Maraming verses sa Bible, no, na talaga nagbibigay encouragement sa atin. But sometimes, marami ng verses, pero minsan, nangihina ka pa rin. Pag dumating ang problema, ikaw numero unong lang doon. Buhay ko dito ng palagi. May kaunting problema sa church, discourage siya na. Doon sa church niya, lalong binapatayan. At yung marami nang iniinda sa buhay mo. At minsan nakakalungkot, your journey mo kayo ang bata. Whatever the battles na meron ka, whatever the trials, problema na meron ka, kapag hindi natin chinek yung ating power source, we'll totally break down sa buhay ka ng tayo, sa buhay ng Kristiyan. Number 1, how can we check our power source? Number 1, verse 2 and 3. Sapagkat ang mga dera ay nagsasalita na walang kabuluhan. At mga manghuhula ay nangangita ng isang kabuluhan. At sila'y nangansaysay ng mga kabuluhan ng panaginip. Sila'y nagsisialiw ng walang kabuluhan. Kaya't sila'y nagsisiayon ng kanilang lakad na parang mga tupa. Sila'y nadadalang hatid sapagkat walang pastor. Number 1, how can we check our power source? Number 1, by checking your belief. By checking your belief. Basta belief, B-E-L-I-E-R, no? I-check mo kung saan yung paniniwala mo. Kasi itong mga tao to, saan sila ito konsol? Sa tira. In short, sa Diyos. Sure? Niniwala sila doon sa mga goddesses. Niniwala sa mga ginawa ng mga ribulto at doon humingi ng tulong, doon lumuhod at doon, sabi nito, sapagkat naman nila ay nagsasalita na walang kabuluhan. And then, ang mga manghuhula ay nangakita ng isang kabuluhan. So, kita natin, bakit minsan nag-wait tayo sa ating buhay spiritual is because saan nakabase ba ang pananampalataya mo? As a Christian. Pastor, wala na ako. Siguro wala na akong swerte. Diyan na ako ng loto. Baka katsaka pa na ako sa loto. Masama ba kumain ng loto? Minsan, doon tayo naniniwala. Minsan, even though young person, young people, even though siguro mga matatanda, nag-check pa ng horoscope. Ano kayo nangyari sa buong araw na to? Ay, parang nagsuot ng pula. Kasi malas daw. Dapat na ako ganito. Ay, dapat.
Check your belief. Saan ka basang pananampalataya mo? Isa pa, pamahiin. Huwag kang magwawalos, magkabit. Tumae yung aso ng bahay, hindi mo wawalisin. Napakarami ng kanan nyo, gabing-gabi, di ba yung wawalisin? Check natin po yan. Because, di po natin check ang ating belief sa buhay. Kasi sabi ng Timothy, sinulat ni Apostle Paul, ang mundo mo ay powers ng powers. Hindi ko kapeto ng kapeto. Powers ng powers ng mundo namin. Not only powers ng powers, yung malala ng palala ang ating mundo, marami na mga deceivers, o marami na magdaraya na lumalabas na itutulong. So if you not study well the Bible, if you not base your life in the Bible, ay siya, ito ang power source mo talagang na kahit anong slide mo sa buhay mo, kapag hindi mo chinek yung belief mo, doon ka pa rin nakabase sa pasal na swerte. As a Christian po ha, paalala po, as a Christian, hindi tayo nakabase sa swerte at sa malas. Pag isang umaga, ganda ng forma, nakaapak ng tao, malas ko naman. Hindi ka malas. Kundi, malaking pabayaan lang. Alam ko ba lang, dapat yun, diba? Minsan may nag-text kasi ganito, yung text ko, nakaapak ng tao, malas ko, pakapaka ng tao. Kasi ba yung malas? Kapabayaan natin yung bakit minsan mangyayari sa buhay natin na nakala natin malas. The reason ako as a Christian, we don't believe sa tinatawag na swerte. Ano man nangyayari sa buhay mo, basta maganda at kabulihan na nakatulog sa'yo, it is the blessing of God sa iyo. Ha? Hindi, ang swerte ko kasi ito. Ha? Ano sabi ni James kanina? It is the will of God. Kung para sa iyo, ito yung ibibigay ng Panginoon. So, check your belief. Kasi itong mga tao, emphasize dito, no? Nasabi to na sa isa yung mga kabuluhang panaginip, sila'y nagsisialiw ng walang kabuluhan. Kaya't sila'y nagsisiayon ng kalendakan na parang tupa, sila'y dinadalanghan sapagkat walang pastor. Walang shepherd. Let's check your belief. Saan ang kabasa ng palataya? Saan base ang paniniwala mo sa buhay mo? Did you check your faith? Ang faith ba ay dahil ba nakikita natin? Check by checking our faith. Number 2. Verse 5 and 7. At sila ay magiging parang mga makapangyayang lalaki na nagyayapakan sila nila ang kanilang mga kaaway. Kita niyo, tapakan ng alputik sa mga lansangan sa bubaka at sila ay magsisilapan sapagkat ang Panginoon ay sumasakala at mga bayo ay mga tutuling. So, ano may check natin, natulong sa ating belief, kasi yung mga tao believe, no? Sa kanilang belief ay talagang first, dito talaga, batida natin kung paano ang Panginoon gumalaw sa buhay. And let's check. Number 2, by checking our backbone. 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 Our chief support, diba? Subukan niyo tumayo na walang backbone, makakatayo tayo. Ang backbone yung pinaka-support. No? Talagang dyan ang nag-iisip sa pagtayo natin. Kaya minsan kailangan talagang mga bata ba may gatas na yun eh. No? Kasi sabi ng iba, talagang gagawin tayo. So, kung ano na yung backbone natin, mahirap na, no? Pero, let's check our backbone.
makita natin dito, ang kanilang chief support ay yung Panginoon. Ang chief support ng kanilang buhay pananampalataya ay ang Panginoon. Whatever na ano ang labanan na meron sila, they always back, Lord, tulungan niyo kami. Lord, ano bang gagawin namin? Kasi yun na alam ng chief support nila. Ang Diyos, ano daw, sumasa kanila. Kasi it is our backbone na nagpapalakas sa atin. It's our backbone na nagbibigay wisdom na magpatuloy tayo. Na anumang labanan, anumang laban, anumang literal hinaharap natin ang problems, it is the backbone. It is our chief support na undergone is our Lord. Example sa buhay ni Nehemiah. Sa buhay ni Nehemiah, habang ginagawa yung wall of Jerusalem, habang ginagawa niya kasama ng mga Israelites, ang dami na rin ang nag-uupo sa kanya. Ang daming gustong ibagin siya. Ang daming nag-underestimate sa kanya. Nehemiah, hindi mo kayang gawin yan. Kami, mas matatalino sa'yo. Mga Moabites, matatalino po yan. Mga Moabites, mga Ammonites, yung marami kang mga nice eh. As in, nandun yung kapasidad na kaya nang gawin yung goal na yan. Nga lang, nakita ng Panginoon, aanin ko naman ang talino mo, kung wala naman ang puso mo, na nagpapasabit sa akin. Nakita ng Panginoon si Nehemiah, nandun yung kanyang puso, nandun yung kanyang talagang all out na pagbigay sa Panginoon. Na kahit ang dami gusto kumalaban sa kanya, nasabi sa kanya Nehemiah, hindi mo kayang gawin yan. Magawa mo niya ng kalahati, titipagin namin yan. But you know what? During the time, pwede si Nehemiah, pwede yung kanyang power source or kanyang buhay, pwede umatas. Kasi nakita niya ilang tribes ang kalaban niya. Sila ng mga Israelites. Pero ano pong ginawa niya? Wala na ibang ginawa. Lumapit sa Diyos, lumuhod, panalangin at naniwala sa Panginoon. In the city chapters, doon pinakita na ba yun ang kanyang kapagalihan? Because bakit? Nakita ni Nehemiah na kanyang power source ng Panginoon. We're checking our backbone. Kamusta na ba ang backbone? Pag pupunta ka ba every Sunday, ang backbone ba ay ganito? Excited ka ba? O baka pagpunta ng pagka-Sunday, ang backbone mo ganito? O minsan lakad natin ay Sunday na naman. Service ito kami. Kami hapon eh. Kami balish na naman. We say ang backbone mo kanina. Kaya gawin niya naman yung mga professional at mga young people. Every Sunday ba excited kayo pupunta sa church, no? Kasi bakit? Gabi pa lang, excited ka na. Gabi pa lang, yung Lord, excited ako. Paano pagka-Sunday, excited ka rin? At pagdating dito sa gate pala na, ay, si Lord, gusto ka na, hindi pagdating dito para kumako dito drawing. Ay, saan gusto ka na? Ano? Kaya po yan. Kaya mga bahay siya, utang na kaya. Ano na yung resistor. Ito yung backbone. Nakalang backbone. Nakagano'n. Kaya natin hindi ako siya. Ganun ba? Siya kaya problema. Backbone pa paano? Let's check yung backbone. Check yung backbone. Wait, tayo. Kasi bakit taas na utang Lord? Nandiyan ka eh. Sa pagtaas ka, uminiwala ka, na hindi ka nag-iisa, ano ang hinahanap ng problema? Nandiyan ka Lord. Ikaw ang power source mo. Kaya excited ako tuwing every Sunday. Excited ako pag magawa yung Lord God. Excited ako. Di minsan excited ako umuwi dyan. Minsan may excited ako umuwi. Na oras na katapos tayo, ikaw excited ako tumayo. Tapos matapos. Usok dyan. Kung hindi man excited ka naman, katabi, yung katabi mo dyan, nag-uusap. Saan naman? Kala hindi nakita. Mamaya, may text naman yan. Di ba? Check pa ako. And last, verse 12. At aking palalakas na sila sa
sa Panginoon at sila'y magsisilakan na paitaas at baba ang kanyang pangalan, sabi. Sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Last, we're checking our belief, we're checking our backbones, the chip support natin. And last, by checking our beam. Anong beam? B-E-A-M. Beam. Ang beam po is the main timber of a building. Nasaan yung beam natin dito? Beam natin. Kapag sabing beam, main timber natin ng building. Yung sulok, di ba? Every corner. Nasaan yung beam natin dito? May beam eh. Yung beam talaga. Cornerstone, di ba? Oo. Kung papas natin, bago may hollow block dyan, may tingnan yung beam na mga beam. Yung parang nagsisilbing, yun ang pinaka-support, yung pinaka-main ng isang building. Kasi, hindi lang naman sila patayo na unahin ang buhok. Anak, patayo ka ng bahay, unahin ang buhok. Pero pag gano'n, di ba? Wala. Usually, ang umuunan niya tayo sa isang bahay yung mga beam. Let's check our main timber ng building natin. Always remember, our body, is a God's temple. Sino ang main timber mo na nagpapalakas sa'yo? You always check dyan. Ha? Sabi niya, I will strengthen them in the Lord. We say, God is our strength. Is our main timber, is our beam na nagpapalakas sa atin. So once manghina yung main timber mo dyan, once manghina yung beam mo, hindi mo siya nanghihina eh. Ikaw ang nanghihina. Don't distract Lord. Kasi ito nakita mo na ang Diyos ang nagpapalakas. I will strengthen them in the Lord. Minsan, pag broken-hearted, so talaga take down gusto eh. Pag broken-hearted, saan kumukuha ng lakas sa mga broken-hearted? Sa love song. My one last cry, one last cry. Pusong bato. Broken-hearted? Bakit? Kung broken-hearted ka, kung tutugtog ka ng pag-broken-hearted din, ano magiging resulta? Basag ka. Tugtog ka talaga. Diba? Broken-hearted ka, nakakanta ka pa ng broken-hearted. Masado ka pa ng broken-hearted. Kita yung iba na bibigti, tumatanong sa diba? Kasi bakit? Kasi mahilig makinig sa mga ganung sounds. Bigo na nga, may kingga pa na pagbigong kanta. Subukan nyo. Kahit broken-hearted ka, biyak ka lang. Hindi makinig ka ng mga masayang sounds. Huwag naman yung otso-otso, hindi yun. Kanta ng mga ibigay ko sa inyo, i-endorse sa inyo mga kanta ng mga hillsong. So, ibang kanta ni Don Bowen. God is good all the time. Di ba kahit broken-hearted ka, is good pa rin eh. Bakit? Kung broken-hearted ka, it's not the end. Ha? And then, kung may problema ka sa business mo, it's not the end. Kung problema ka sa buhay mo, it's not the end. Kung, diba, sabi mo, kung grabe ko nasa matinding discouragement ka, punta ka sa emergency room. Mag-abang ka doon. Diba, problema ka, problemado ka, kami problema mo, punta sa emergency room, mag-abang ka doon buong araw. Tingnan mo doon, may nakakot na oxygen. Hindi, kung pero sa rin mo, kung sino sa puti, yung naging nalo, o ikaw yung nakatayo. Diba? Sino mas mabuti? Ikaw o yung nasa emergency room? Pero yung sabihin ko, nagawin ko na, pangmadalian ng yun. Wala tayong ibang kundi, napapalang sa akin, nagiging power source natin, wala na iba kundi yung Panginoon. Balik tayo pa lang sa akin. Whatever nararamdaman mo, whatever na-trust na sa'yo, check your will.
check your main timber ng buhay mo. Who is your main timber? Saan ba nakabase ang buhay mo? Kanino ba? Ano ba ang purpose bakit ka nabubuhay? Ano ba ang dahilan bakit ka nandito sa mundo ito? Ano ba? Sino ba? You always check that. Because sabi ng Zechariah, I will strengthen them in the Lord. We always remember that God is our strength. Samahan mo ako sa pagtingin sa mga ilang verses na makakatulong din sa atin. Samahan niyo ako sa Psalm 28, verse 8. Psalm 28, verse 8. Verse 8 ng 28 ng awit, siya ang sakdalan ng bayan niya, kanyang iingatan. Iligtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Diba? Tingnan nyo na. Psalm 46, verse 1. Puro Psalm tayo. Psalms tayo, puro Psalms. Psalms 46, verse 1. Ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at hanggang sa lolo kung may kaguluhan. Ang Diyos ang lakas natin at kandungan. Tandaan nyo yan, Psalm 46, verse 1 yan. Psalm 73, verse 26. Psalm 73, verse 26. Kung di nyo kumahabol, ballpen, isulat sa kamay, kung wala kang papel, isulat yan. Kung may cellphone ka, isulat mo sa cellphone. Ilagay mo sa cellphone mo. Psalm 73, verse 26. Puso't kaluluwa ko kung manghihina man, ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Puso't kaluluwa ko kung manghihina man, ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Puso't kaluluwa. Next, Psalm 81, verse 1. Psalm 81, verse 1. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos niyo, awitan may galak. Next, Psalm 84, verse 5. Psalm 84, verse 5. Ang sa iyo, maasing masasabing mapalad sila ang mga nag-aaral na sa iyo'y makarating. Psalm 89, last verse. Psalm 89, verse 21. Kaya, palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Yan ang pangako ng Panginoon kay David. Pastor, Psalm 81 ang Psalm 81 verse 1, Psalm 84 verse 5, and Psalm 89 verse 29. 21. Psalm 89 verse 21. Okay? So, yan may Church. Check our power source. Always remember that. Pero syempre, bago lumakas ang ating iglesia, magsisimula ang paglakas sa iyo. Nag-expect ka na magiging strong ang church natin? Nag-expect ka? Yes! Pero mahina ka. Pwede, na-expect mo magiging strong to. Magiging strong yung church natin kung ikaw mismo una ang magiging strong. Let's check your power source. Our belief, saan po ba yung iwala natin? Yung ating pananaw, yung ating vision, sino nagpapalakas sa atin? Ano bang vision natin para sa church? Ano bang vision ko para sa family ko? Anong vision para sa sarili mo? Anong vision natin? And then, anong power, sa mga power source natin nagpapalakas sa atin? You always check that, your belief.
Nandun ka pa rin ba sa dating kasabihan? Nandun ka pa rin ba sa mga paniniwalang dati noon? It is the Bible na base natin ngayon. It's the Bible. The main source. Hindi naman masama na huwag kang maniwala na ba? If it is not biblical, based on the Bible. Next, check your backbone. And last, check our being. Once na-diyan ito chinek yung ating power source, expect we will break down sa buhay pa ng buhay. Okay? Paano check yan? Paano check ang power source ba? Start sa iyo. Start sa praying mo. Pray mo palagi. Kahit saan ka. Isa naiiyakin mag-pray pag maraming tao. Pray tayo. Pray tayo. Hindi naiiyak. Pag may services ng Bible, iiwan dito. Iba-iba mo tinatago. Yung Bible mo, naiiyabang mo. Huwag naiiyak. You should be proud. Taas ang backbone mo. Proud ka na, Christian ka. Sige. Tapos na. May gusto pa kayo sabihin. Sa akin ng mic. So let's check our power source. There is your hand. Sige, let's pray. Isang may request. Lahat sa pagkayo. Lahat tayo sa mga. Sa pigit po ang ating mga mata at sa natin muna pansinin ang nasa paligid kung kinakausap mo, may kausap dyan, ano siyang pansinin sa mga mo, may nilalaro, nakausapin mo Panginoon. Isang, let's check our power source. Hayaan mo yun na lumapit sa Panginoon at manalangin. Nanihina na ba? Naglulupay-pay ka ba sa problema meron ba? Pasabi natin ang Panginoon. Anong gusto mo sabihin sa Panginoon? Lord, ikaw ang para susunod ka. Ikaw ang napapalakas sa akin. Pasabi ng Panginoon ngayon. Inaantay kayo ng Panginoon ngayon na magsalita sa kanya. Inaantay kayo ng Panginoon na buksan ng puso mo na mausapin siya. Inaantay kayo ng Panginoon na sabihin mo anong kabigatan mo. Inaantay kayo ng Panginoon ngayon. Sabihin natin lahat sa Panginoon. Sabi natin ng Panginoon. Huwag mo napansin ang ingay sa paligid nyo. Ngayon, pansinin mo natin ang Panginoon. Kaharap ka ng Panginoon ngayon. Kaharap mo siyang nag-aantay na kausapin mo siya. Ano bang ibigay mo sa katawan? Basta may problema ka para sa physical? Sabi natin lahat sa Panginoon. Kausapin natin